Hello, magandang gabi po, no? Magandang gabi sa lahat. At ito ngayon pag-usapan natin ang aresto pa rin kasi mainit ang kwan. Napakinggan ko sa mga vlog kanina na rinig ko yung mga ibang nagsasabi kagaya meron din si Attorney Claire na kaibigan ko ay nagsasabi na may included doon sa competent judicial authority ang tinatawag na Ministry of Justice. Wala naman tayo pong Ministry of Justice dito. Kaya I am of the thought that Attorney Claire would rethink her position. Tapos, inintindihan ko rin yung position na kasi Yosek siya. She is working under the president. So, it is understandable. You cannot just say no to a president. Next is, may nagsasabi na may nabasa ko yung Antonio Contreras na nagsusulat na hindi na raw tayo Pilipinas member ng ICC kaya useless daw, hindi daw mag-apply ang Article 59 ng Rome Statute o yung batas na nag-create sa Rome Statute sa International Criminal Court. So bago ang lahat, ako po si Toto Tirador. Di na pangalan natin yan, Toto Tirador. Okay, so Toto Tirador, kausing. Kasi tira lang ako. Ang mula ngayon, babaguhin kong plataforma ko. Tira lang ako ng tira ngayon. Ang subject matter ng mga titirahin ko, yung mga opisyal ng bayan na nagsasalita ng mali. O yung hindi rin opisyal ng bayan, pero nagsasalita rin ng mali ayon sa batas. Basta stick lang ako sa batas. Wala akong issue sa tao. Kahit sinong tao ay, although, pag tao, mayroon tayong tinatawag na sense of bias din. Pero minsan, pipilitin natin magiging patas tayo. Ang ilimitahan na lang natin sa batas kung tama ano bang batas. Because Dura lex, sed lex. The law is supreme. No matter how harsh is the law is still the law. Kung Tagalog pa, kahit malupit yan, batas yan, kaya batas yan dapat sundin. Ganon. Kung minsan sinasabi, the heavens may cry, but it is the law that we must follow. Kaya ganon po ang sitwasyon natin ngayon. So, ang batas po na pinag-usapan natin ay, number 1, yung Article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin ng statute, batas. That is another word for batas. Batas ng Roma. Sa Roma ginawa kasi yung batas na yan na bumuo sa International Criminal Court. May pabak, Prosperis, sa Iroquet, mayong buntag. Ay, mayong gabi pa di ay. Gabi pa. Okay. So, may pabengi. So, naimbag rabi sa mga kapsat ko. Tapos, lahat na magandang gabi sa mga maayong gabi sa mga taga-Metro Manila, Tagalog-speaking region. Maayong gabi sa tanang mga Cebuano-speaking region, sa apil na sa Mindanao, Northern Mindanao, papunta sa Central Mindanao. Kasi pagdating naman sa Southern Mindanao, mas marami doon nagsasalita ng Ilonggo o Hiligaynon at mga Maguindanao at Maranao. At marami din doon yung mga Cebuano. Pero yan po ang klase, litrato ng lugar namin doon. So anyway, maayong gabi sa inyo tanan. Maupay nga gabi sa inyo langon. Mga pakat, ago pagre. Tapos marayaw dum sa mga kapatid ko ng mga tausog. So sa mga Surigao noon, maradyaw nga duyom. So hanggang dito lang muna tayo, ha? Okay. Next is Article 59 ang pag-usapan natin. Ano po yung Article 59 sa Rome Statute? Para naman masagot natin agad, yun po ang nagsasabi na just in case na mayroong isang tao na inaristo ng dahil sa palabas na warrant of arrest ng International Criminal Court, ang maaristo na tao
na gagawin halimbawa kasi inuutosan ng mga miyembro o kasapi na bansa na arestuhin kung sino man ang mga pinapaaresto ng International Criminal Court. So, kay Duterte na kaso, nagpalabas po ng tinatawag na mandamiento de arresto ang International Criminal Court. At kung pag-usapan lang natin, halimbawa, bago ko ituloy, ibahin natin yung merito ng kaso. Kung tanong naniniwala ba kayo guilty si Duterte, ako pong unang-unang naniniwala. Kung ano man ang inyong opinion, pasensya na mga DDS, naniniwala pa ako talagang guilty si Digong dyan. Kaya lang, ang pag-usapan natin, limitasyon lang tayo. Batas por batas lang tayo. Ang pag-usapan natin ay, legal ba ang pag-aresto? Iba naman pong aresto, iba naman pag ibig sabihin kung inosente o hindi. Okay? So, ang Article 59 na nagsasabi, babasahin natin. Ito. I-share natin ang kopya ng batas. Yan po, siguro nakikita nyo na yung batas. Yan, Rome Statute. As Rome Statute of the International Criminal Court. Yan ang pangalan niya. Palakihin natin. Okay. Rome Statute of the International Criminal Court. Ito yung batas na susundin ng ICC sa pagsagawa ng trabaho nito. Okay? Punta tayo dun sa controversial na section na artikulo 58. Asong 59. Ito. Article 59. Basahin natin. Yan. Arrest proceedings. Ang proseso sa pag-aresto sa custodial state. Ibig sabihin ng custodial state, yan yung bansa na nag-aresto. Okay? Number 1 na sentence. Ang state party na miyembro ng kasapi, ibig sabihin miyembro ng International Criminal Court na bansa, ay pag matanggap niya na yung request mula sa ICC na arestuhin ang isang tao na nandiyan sa kanilang lugar, ay kailangan gagawa ng paraan ang estadong yon o bansa na yon na maaresto yung tao. Okay? Yan ang unang utos dyan. Sundin dapat yan ng mga bansa na kasapi sa International Criminal Court. Number 2, sinasabi rito, kung maaresto na, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. So ngayon, ito ngayon ang utos. Kung mahuli ng isang bansa ang pinapaaresto, ay dalhin kagad sa brought promptly before the competent judicial authority. Ladies and gentlemen, bago natin pag-usapan, anong ibig sabihin? Doon nais natin malaman, ano bang ibig sabihin ng competent judicial authority? Ang competent judicial authority po ay korte. Hindi po siya piskal. Very clear, hindi po kasama ang piskal pag judicial authority. Bakit po korte? Ang judicial, judge, dyan ang galing ang word na judge. Dyan ang galing ang judiciary. Dyan ang galing po yung justice. So, ibig sabihin, bakit tinawag na judicial authority? Kasi po, ang kanyang trabaho, ang opisina na yan, ang trabaho niya ay judicial. Ngayon, ano naman ang trabahong judicial kung sa Tagalog pa? Ang trabahong judicial sa Tagalog pa ay yan po yung trabaho na alamin kung ano ba talaga ang mga bagay-bagay. Kung sa tingin mo sa biglang tingin sa mata, ay hindi mo malalaman kung ano talaga. Halimbawa, may problema, usaping problema sa lupa. Yung isa nakabili ng lupa, pero pinagbibilhan niya, hindi yon ang totoong may-ari.
Pero yung hindi totoong may-ari, ginamit niya ang pangalan ng totoong may-ari. At pinirmahan, piniki ang pirma, na parang buong rebellion ba? Ginagamit ang buong piki na pirma, kaya hindi siya na-convict. Pag pinirmahan niya, idalhin niya ngayon sa Registry of Deeds, papalitan ng bagong titulo at ilalagay sa nakabili. So ngayon, sa biglang tingin mo sa titulo, hindi mo alam, tapos sinabihan ka, paano yan maging akin? Hindi naman ako pumirma niyan. Lumapit sa iyo, halimbawa abogado ka. Anong solusyon ibibigay mo? Lumapit sa iyo ngayon yung may-ari ng lupa. Attorney, piniki yung titulo ko, pirma ko, hindi ko pirma yan, oh. So, ngayon, sa biglang tingin, hindi mo alam kung ano. The only way para malaman yan ay kailangan malalim na tingin. Para makuha mo, gagamit ka pa ng ebidensya. Para mapatunayan mo na piki yan, gagamit ka pa ng ebidensya kagaya ng ipakita mo ang mga samples na pirma mo sa loob ng 3 taon at gumigitna yung pirma na piki. Kumbaga, ikumpara mo. Pupunta ka ngayon sa expert sa pagpirma, kukuha ka ng examination niya. Ganun ang judicial na trabaho. Mabusisi. So, pagkatapos niya sa judicial, magkaroon siya ng judgment. Kaya tinawag mo siya judicial authority kasi magbibigay siya ng judgment. So, kung judgment ang ibibigay, ang binibigay na judgment ay yun po ang judgment na kung titingnan ay dapat sundin, dapat ipapatupad. Kung maging final ng judgment, dapat ipapatupad. Yan pong ibig sabihin yan. So ngayon, kung dapat ipatupad at kung dapat ay judgment yan, tanong, yung decision ba ng korte sa kaso na in-example ko, halimbawa ko, na titulo mo ay piniki pirma mo. Nagdesisyon ang korte na patunayan mo na piki nga. So nagdesisyon siya at naging final. So pwede mo na ngayon maipatupad decision na yun. Yan po ang judicial function. At tanging judge ang kinakailangan dyan. At ang tawag sa decision ay judgment. Okay? O, kumpara naman natin kasi mayroon tayong problema eh. Ang unang problema natin nito ay nagsasabi po si Attorney or Prosecutor General Richard Anthony Fadolion at si USEC Attorney Nicholas Felix Uy na equivalent naman daw sa competent judicial authority ang Department of Justice. Kasi ang Department of Justice daw ang nagkumpirma na original nga yung warrant of arrest galing sa ICC na nagkumpirma na si Mr. Digong Duterte nga pinaparesto. Yan ang sinasabi nila. Ang tanong, pwede ba? Ang kanilang sagot, at malungkot naman, inayunan ng kaibigan ko na si Attorney Claire Castro na sinabi na ang ministry or cabinet position or secretary ay equivalent kasama daw sa competent judicial authority. I'm sorry, it is not. Ano naman ngayon ang function ng fiscal? Hinalimbawa ni Yusek Nicholas Felix T. Sabi niya, kagaya ng trabaho namin, may sagsampa ng kaso, tapos mag-preliminary investigation. Ang trabaho namin, titignan namin kung may prima facie evidence para ikasasampa sa korte. Alright. Isa naman, kung maaresto ng polis, dadalhin sa amin, ang tawag naman dyan is inquest proceedings. Desisyon na namin kung sasampa ng kaso sa korte. Yan ang kanyang katwiran. Attorney, pwede kang bumalik sa law school? Mag-aral ka muna ulit. Attorney Nicholas Felix T. Tsaka si Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, pwede bang bumalik ka sa law school? Hindi po yan judicial function ang ginagawa ninyo. Nagdidesisyon kayo, naggumagawa ka ng executive function. Trabahong executive ang magdesisyon kung magsasampang kayo ng kaso sa isang tao o hindi.
ang desisyon ninyo ay hindi judgment, kundi magre-rekomenda lamang kayo na kakasuhan si Toto Kausing, kasuhan ninyo. Nagre-rekomenda lamang kayo, hindi yan judgment. Ang judgment ay ang korte lamang ang magbibigay. At dahil hindi yan judgment, you can never be considered as judicial authority. Klaro? Sa tingin ko dapat maklaro na. Dapat magiging humble naman sila na magpalabas ng statement. Gagawa sila, I'm sorry. I am sorry, Filipino people. We are not correct in saying that Department of Justice or the prosecutor's offices are considered as judicial competent authority or competent judicial authority. Okay, klaro? So bakit ko ini-emphasize yan? Ini-emphasize ko yan kasi po ang utos ng Rome Statute para maging valid ang arrest ng isang tao na ginawa ng bansa laban sa isang tao na nasa loob ng bansa na tao na merong warrant of arrest galing sa International Criminal Court, inuutos niya na verifikahin mo muna. At the only person or authority na makapag-verifika ay ang korte lamang. Kaya sinasabi niya, dalhin niyo muna sa korte ninyo, sa lokal ninyo na korte. Dalhin sa lokal ninyo na korte at alamin, number 1, kung ang warrant ba ay iyon ba dapat na mag-apply sa taong yun? O baka ibang tao naman yun? Number 2, kung ang taong inaresto ay binigyan ba ng proper process? Anong ibig sabihin ng proper process? Tawag sa atin yan due process. Pag sinabi mo due process, binigyan mo na pagkakataon na magpaliwanag at bibigyan mo, hinahayaan mo, bibigyan mo ng panahon makapagsampa na kung anumang petition gusto niya isasampa sa korte, sa lokal. Pangatlo, iniutos ng Rome Statute na kailangan ang karapatan ng taong nahuli ay rerespetuhin. So kung rerespetuhin, ano bang karapatan ni Duterte? Doon nandiyan hinuli siya. Sabihin na natin, tama, member pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. So kung member pa siya ng International Criminal Court, tama pagka-aresto niya. Basta, dinala niya muna sa korte. At ang lapit-lapit ng Pasay City RTC, ba't niyo dinala doon? At yung Pasay RTC, kung saan nyo dadalhin, ay may obligasyon na ngayon na siguraduhin na yung aresto na ginamit nyo, mandamiento de aresto o di ka warrant of arrest na ginamit ninyo ay totoong warrant of arrest na nagaling sa International Criminal Court. If that is so, kung ikaw ang judge, may pumunta sa iyo si General Nicolas Torre III. Sabi, Judge, pwede ba kami daling inaresto namin si Digong Duterte, kasi ayon sa utos ng section Article 59, dadalhin muna namin sa isang korte. At ang korte, ang alamin ng korte kung tama, kung genuine ba yung warrant of arrest. Number 2, kung laban ba para kay Digong Duterte yun. Number 3, kung ang inaresto nyo ba ay si Digong Duterte o hindi. At number 4, sinisiguro ng korte na bigyan siya ng proper process. ACA, sa atin tawag due process. Sa kanila sa Rome Statute tawag proper process. At saka, kailangan para respetuhin ang karapatan pangtao ng isang taong inaresto. Mahirap ba intindihin yun? Di ba? Is it clear? Kaibigan tayo. Sabi ko nga sa iyo, mas maganda pang vlogger ka tingnan kaysa yung spokesman ni President o attorney or Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Kilala ko ito, magkaibigan din kami. Taga Ilocano ito, taga Norte. Bakit naman? Diyan ka maawatan. Bakit ganun? Sana alam mo, respetado ka. You have reached that
highest position a prosecutor can reach, prosecutor general. Ang problema lang, naintindihan ko naman kalagayan ninyo. Kailangan ninyo mapangiti yung taong nag-upo sa inyo sa pwesto nyo. Yan ang problema sa Pilipinas. Kahit anong galing mo, hindi mo kayang tanggihan ang boss mo. Kaya naintindihan ko na lang si Attorney Richard Padulyon. Isa rin na hindi, ganun din ang nangyayari. Hindi niya pwedeng kontrahin. Si Attorney Nicholas Felix T. na siya po ay USEC. Kalain mo naman. Na-blunder kayo. Nung nalaman nila na nawawmali sila na hindi nila nadala sa korte, ay ando na si aeroplano si Duterte. Nagpalabas sila ng statement. Yung DOJ naman, competent judicial authority naman yan. Pweset. Ay kung ganito po ang ating mga opisyal sa bayan natin, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Ang problema po kasi sa mga opisyal sa Pilipinas, number one, mga sip-sip ang mga inappoint, takot matawalan ng trabaho kung tumayo sila sa kanilang prinsipyo. Ibig sabihin, mahina yung kanilang karakter para tumayo sa kung anong tama. Na-realize nila na mali sila. Ay, oo nga pala no. Kailangan pa pala dalhin sa court. Wala na siya magawa. Alangan tawagan nila. Yung eroplano nandun na, pumunta na, nasa nung oras na yun na nakaisip sila, tumawid na ng Bay of Bengal dun sa India. At pagtawid ng India, Island of India, papasok siya ngayon sa Middle East. At lilipad siya, dadapo siya doon sa Dubai. So, iyan po ang nangyari dyan. Ngayon, sinabi ko, yan ang utos ng korte. Ang aking proposition dito, luluha man kayo ng dugo, hindi maaaring man maging legal ang aresto na ginawa ninyo. Hindi na nga natin mabawi si Duterte kasi nandun na siya. Halos hindi natin mabawi yan. I doubt kung mabawi pa natin. I doubt kung mapalabas pa ng International Criminal Court yan. Wala naman pakialam ng International Criminal Court kung ano ang totoong nangyari. Pero baka pwede. Kuminsan kasi, pag tinignan mo sa ating korte sa Pilipinas, may tinatawag 3 ang jurisdiction sa kada kaso. Jurisdiction sa akusado, jurisdiction sa katawan ng akusado, rather. Jurisdiction sa kaso. Halimbawa, kaso na rape, hindi po pwede dalhin yan sa Metropolitan o sa Municipal Trial Court. Doon lang yan sa Regional Trial Court. Halimbawa, kasong estafa, hindi sa kasong BP22, yung pagtalbog ng cheque, dapat doon lang yan sa Municipal Trial Court. Hindi mo pwede dalhin sa Regional Trial Court. Yung mga ganun ba? So, ang una, jurisdiction sa pagkatao ng akusado. Kung siya ngayong nakalagay sa akusasyon, may jurisdiction at sumuko siya, may jurisdiction. Pero kung illegal ang aresto, no jurisdiction. Kung mapatunayan na illegal ang aresto, ang tawag dyan ay ang lahat ng ebidensya ay magiging fruits of the poisonous tree. Pero sa sitwasyon niya na aarestuhin pa lamang. Iba namang sitwasyon na mayroon ng warrant of arrest. Next, ang pangalawang jurisdiction ay sa kaso, subject matter. Pangatlong jurisdiction ay jurisdiction sa mga umaakusa. May jurisdiction ba ang ICC sa umaakusa? Meron, wala namang tayo problema dyan. Sa subject matter, ang subject matter is crime against humanity. May jurisdiction ba ang International Criminal Court? Meron. Kasama sa nilagay sa kanilang kapangyarihan ang 4 na krimen. Ang 4 na krimen, ulitin ko lang. Genocide, pagpapatay ng mga isang lahi, kagaya ng ginawa ni Hitler sa mga Jews, mga Hudyo. 6 million Jews ang pinatay niya. Number 2,
crimes of aggression. Ano yung aggression? Lumusob ka, isang bansa ka, lumusob ka sa ibang bansa. Bawal yun. Ikaw si Putin, inutos mo, yun, may crime of aggression siya dyan. Number 3, war crimes. Ano yung war crimes? Kung sumuko na sa iyo na sa gera kayo, sundalo ka, kalaban yung sundalo niyo sa kabila. Kapag sumuko na sa inyo yung mga sundalo, wala po kayong karapatan patayin. Kung pinatay mo yan, mapupunta ka sa kaso na heinous crime nandun sa International Criminal Court. Yan ang pangatlong krimen na subject matter. Pang-apat na subject matter na krimen ay crime against humanity. Yung crime against humanity ay marami yan. May murder, may extermination, may disappearances. Dami. So iyan po ang subject matter na sakop ng International Criminal Court. Tanong, ano ba ang kaso na hinahambalos laban kay Digong Duterte? Ay crime against humanity sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao sa kanyang war on drug campaign at kasama doon count 1 and count 2 sa kanyang kaso yung dalawang mga maraming taong pinatay sa panahon na siya na pinatay ng mga Davao Death Squad. Pangalawang kaso sa Davao ay yung mga pinatay ng mga pulis ng Davao City. Ganun po. So ibig sabihin, wala tayong problema pagdating sa jurisdiction. May jurisdiction ang ICC sa kaso. May jurisdiction ang ICC sa nagsampa ng kaso na yung mga tao na nag-report. Actually, we have to thank Antonio Trillanes kasi siya nag-umpisa ng kasong ito. So, ang tao dito na jurisdiction niya, yung mga complainant, yung mga namatayan, yan po ang mga kumaso dyan. So, may jurisdiction ang ICC dyan sa dalawa. Tanong, sa ngayon, hindi pa mag-umpisa ang kaso kung walang jurisdiction sa pagkatao ni Duterte. The only way na magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng akusado na si Duterte ay valid ang arrest o di kaya sumuko. Dalawang bagay lang yan. So, ganitong usapin natin. Tanong, ako, tinatayuan ko yan. Ipupusta ko ang aking itlog dyan. Bahala kayo kung anong opinion ninyo. Pinupusta ko ang aking itlog dyan. Kung si Atty. Libayan pa, pinupusta niya kanyang lisensya. Si Atty. Neil Abayon din, pare-pareho kaming isipan. Yung may babae rin na nag-TikTok, pareho din kami ng isipan. So, sa amin, sa tingin namin, wala pong valid na aresto. O, ito na tayo ngayon. Dito na ngayon tayo magsusumamo na tayo ngayon. Isa-cite ko lahat ng mga argumento ng kalaban. Nakipagdebate na ako ngayon, one-man debate lang. Ang kinukuha ko lang yung kanilang mga sinabi. So ngayon, tanong, sinabi ko na nung una na walang valid na warrant na pag-aresto. Una, naging valid lamang ang aresto kung nasunod ang tinatawag na Article 59 ng Rome Statute na nagsasabi, pagka-aresto mo sa tao, pag ikaw dapat ay member state, membro, ibansa ka dapat na membro ng International Criminal Court. Yan ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon, inaresto mo. Pangatlong kondisyon, pagkatapos mo arestuhin, dalhin mo siya sa korte ninyo, sa lokal na korte. Pang-apat na kondisyon ay siguraduhin na ang proper process, hindi tawag nila ng due process, proper process ay nasunod. Panglima na kondisyon ay dapat respetuhin ang karapatang pantao ng taong inaresto. Yan ang utos. Hindi po ginawa kay Duterte yan. Inamin pa nga nila na hindi nila dinala sa korte. Because of that, I stand firm in my studied and most intelligent conclusion on this matter. And as a doctor of jurisprudence, that the arrest is not
valid. Okay, tanungin natin ngayon. Ang argumento naman sa punto sa kabila, ang dami nila nag-argumento. Hindi na natin kailangan gamitin ang utos ng Article 59 sapagkat hindi na naman membro ng Pilipinas ng ICC. So kung hindi membro ng ICC ang Pilipinas, ay wala tayong obligasyon na sundin ang utos ng Article 59. Ano sa tingin nyo? Ang tingin ko, wow, mali. Ay, nako. The only way na mag-aresto kayo na valid ay dapat kasapi ka ng ICC. That's the only way. There is no other way. Pag Pilipinas na batas ang pag-uusapan. So kung member ka ng ICC, because of your agreement with the other countries that you will enforce international criminal laws, you are obliged to comply. And that is the only way that your arrest of your people who can be found in your country to be legal and valid. But the only way to become valid, sabi ko nga, susundin ang kondisyon na nilatag sa Article 59. Ngayon ang argumento nila, hindi naman membro ng Pilipinas sa sa International Criminal Court. Ang sagot ko, mas lalo pang mali. With more reason that your arrest become invalid, null and void from the very beginning. Bakit? Kung tanggalin mo ang ICC sa litrato, ibig sabihin, walang obligasyon ang Pilipinas na ipapatupad ang warrant of arrest. That's number one. Very clear. So, invalid. Wala kang obligasyon eh. Number two, kung wala kang obligasyon, ang dapat sundin sa pag-aresto ay Section 2, Article 3 of the 1987 Constitution and Section 5, Rule 113 ng Rules of Court ng ating bansa. Ano ang meron sa Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined by the judge. Judge lang pwede magdetermina. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things or persons to be seized. Ibig sabihin, to be arrested. Tanging judge lamang. Hindi ka na membro eh. So wala ka ng basihan na batas. So susunod ka na ngayon sa Constitution natin. Nasunod ba ang Constitution sa pag-aresto nila ni Nicolas Torre? Wala. Inaresto lamang nila. Next, meron pa sila pag-asa. Tingnan natin. Kasi sa Section 5, Rule 113, inu-authorize ang pag-aresto kahit hindi pumasok sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution. Ano yun? Yun po yung sa Section 5, Rule 113. Tatlong bagay lang yan. Kung huli sa akto. Kung ang isang tao na huli sa akto na gumagawa ng krimen, aarestuhin sa kagad ng pulis. Or kahit hindi pulis, aaresto din. B, katatapos lang nangyari ang krimen, pero alam ng mag-aaresto ang lahat ng pangyayari ng personal. Hindi lang daling kay Hersi kung galing kanino. Alam niya na mag-conclude siya ngayon na ang taong arestuhin niya ay siya yung gumawa ng krimen.
Yan ang kuminsan tinatawag na hot pursuit arrest. At sa pangatlong uri, na kahit walang kang mandamiento di aresto, ay pwede ka mag-aresto kung alam mo yung tao na kita mo ay takas mula sa bilangguan. Okay? Ganun lamang po. So, una, kailangan may warrant of arrest sa judge na galing. At kung wala ka makuhang warrant of arrest, papasok ngayon sa tinatawag na huli sa akto, in flagrante delicto. Kung hindi man ay flagrante delicto, kapangyayari pa lamang ng krimen at ikaw ay rumispondi kagad, ikaw isang pulis at inalam mo kung anong pangyayari at lahat ng inalam mo at lahat ng ebidensya nakita mo ay personal mong alam. At nag-conclude ka sa iyong sarili bilang isang police officer na siya nga ang gumawa ng krimen, hulihin natin. Example niyan ganito. Isa kang pulis, nagpapatrol ka. Nang dumaan ka sa isang lugar, may nakita ka, may narinig kayo, putok, prrrr, sa kalsada kayo. Alam nyo, nanggaling sa loob ng bahay na yun. Sarado ang bahay. Tapos pagdaan ninyo, bumukas ang pinto, may lumabas, may dalang baril. Pwede nyo bang arestuhin yung taong may dalang baril? Tandaan ninyo, hindi nyo nakita ang personal. Pero may personal kayong alam na nakita nyo lumabas at narinig niyo sa inyong sariling mga tainga na pumutok. Arestuhin ba ninyo? Mga NBI dito, mga PNP na nakikinig sa akin, sumagot kayo. Of course, arestuhin mo. Kasi pwede ka na mag-isip na may krimen na ginawa yun. At may baril pa siyang dala. Pwede mo siyang disarmahan, hanapan ng lisensya sa kanyang baril. At kung wala siya may pakitang lisensya, edi illegal possession of firearms na kagad. Yan po ang ehemplo ng hindi huli sa akto, pero pwede mo siyang hulihin. Si Duterte pa ganon, nahuli ba sa sakto? Anong ginawa niya? Bumaba lamang sa eroplano eh. Hindi mo, wala siyang krimen ginawa. So hindi siya pwede hulihin ni Nicolas Torre III. Dahil hindi niya pwede gamitin ang ICC warrant of arrest. So hindi niya pwede huli ng tao. Next, wala namang krimen na ginawa na may nangyari at pwede sabihin na si Duterte may sala. Kasi hindi niya na pwede hulihin. At hindi rin naman takas sa bilanggo si Duterte, kaya hindi niya na pwede hulihin. So, ibig sabihin, klaro na sa batas natin na kung hindi membro ang Pilipinas ng International Criminal Court, with more reason that he has no authority to arrest Duterte. Tingnan natin sa punto nito. Interpol. Nag-request daw sila sa Interpol. Ang Interpol daw nag-request sa kanila na arestuhin si Duterte. Tingnan niyo ha, kung totoo yung kwento nila. March 7, ano yung March 7? Ang alam ko March 7, Biyernes yun eh. Tingnan ko lang. O ito, March 7. March 7, Biyernes. Yun yung araw na pinalabas ang warrant of arrest. Doon sa Netherlands. March 8, Sabado. Sa tingin mo ba Sabado may trabaho? Sa tingin mo ba na Sabado, nag-request ba yung ICC sa Interpol? Tapos March 9, Linggo. Sa tingin mo ba may trabaho? Tapos March 10, Lunes. O pwede kasi nandun pa si Duterte sa Hong Kong. Sa tingin mo ba nag-request sila sa Interpol na ganun kalayo? How many thousands of miles away or kilometers away yung Netherlands mula sa Pilipinas? So, ang tanong ngayon, totoo ba na
humingi kayo ng tulong sa ICC? Ang sagot ko po dyan ay nagsinungaling na naman sila. Ang aking katibayan, ito bubuksan kong ICC. Bubuksan ko ang website ng ICC. Tingnan natin ang statement ni ICC prosecutor. Basahin natin sa pare-pareho tayo. Ayan. Okay, pakita ko sa inyo. O yan, nakita na ba ninyo? Statement of the ICC Office of the Prosecutor on the arrest of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Basahin natin. Statement ito, yan si Prosecutor Attorney Karim Khan. So sabi niya, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court welcomes the arrest and transfer of the suspect, Mr. Rodrigo Roa Duterte, former President of the Philippines, on 11 March 2025 by the authorities of the Republic of the Philippines. So, sinuko, klaro hindi sinuko ng Interpol. Sinuko ng authorities ng Republic of the Philippines. Sabi pa, Mr. Duterte has been arrested in the context of the office's ongoing investigation into the situation in the Republic of the Philippines. So sinabi niya na inaresto si Duterte nang dahil sa investigasyon na ginagawa ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Sorry. Next, on the basis of its independent and impartial investigations, the Office of the Prosecutor alleges that Mr. Duterte, as founder and head of the Davao Death Squad, then mayor of Davao City, and subsequently as the President of the Philippines, is criminally responsible for the crime against humanity of murder. Article 7, Paragraph 1, Subparagraph A of the Rome Statute, committed in the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019. Mr. Duterte is alleged to have committed these crimes as part of the widespread and systematic attack directed against the civilian population. In the warrant of arrest it issued on 7 March 2025, the pretrial Chamber 1 determined that there are reasonable grounds to believe that Mr. Duterte bears criminal responsibility for the crime against humanity of murder. The Chamber also noted that the case against Mr. Duterte falls within the jurisdiction of the court as the alleged crimes occurred during the period when the Philippines was a state party to the Rome Statute, the ICC's founding treaty. The arrest of Mr. Duterte is an important development in the office's pursuit of accountability in the situation in the Republic of the Philippines for alleged crimes committed in the context of the so-called War on Drugs campaign. The office has been able to conduct this work through the coordinated efforts of its Philippine Unified Team under the guidance and leadership of Deputy Prosecutor Madam Manjaya Nyang, as well as newly established Tracking and Information Fusion Section and other relevant components of the office. The office is also grateful for the work of the registry and the effective coordination of efforts to secure the arrest of the suspect. This is a crucial step in our continuous work to ensure accountability for the victims of most serious crimes under ICC jurisdiction. The office is now commencing preparations towards the initial appearance and subsequent judicial proceedings before the court. The office wishes to thank all the victims, survivors, witnesses, and activists from the Philippines who have stepped forward to cooperate in the office's investigation. The strength, courage, and perseverance make these significant developments possible.
Those who wish to further cooperate or who have relevant information are encouraged to do so via the office's witness appeal portal. The office's investigation in the situation in the Republic of the Philippines continues. In pursuing further accountability in the situation, the office hopes to engage with the Philippine authorities on potential avenues of cooperation and will continue to rely on the partnership of national authorities, regional and international organizations, civil society, and the communities affected by the Rome Statute. More information. Oh, kita ninyo? Walang binanggit dyan na tumulong ang International Police. Very clear na nagsinungaling naman si BBM. So, ibig sabihin, very clear, walang participation ng International Police, hindi magiging legal. Inaresto, sabi nila na hindi nakasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court, illegal. So, kahit sabihin natin, pero kung ako tanungin mo, member state pa rin ang Philippines. Bakit? Kasi ang ini-implement na kaso ay yun sa panahon na member state pa rin ang Pilipinas. Between the dates of 1 November 2011 up to 16 March 2019. May tinatawag dyan na residual obligation. Yan naman po ay dulot ng tinatawag na Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi ang sinumang bansa na kasapi ng International Criminal Court ay may karapatang umalis. Pero sa dalawang kondisyon. Unang kondisyon, pag nag-withdraw kayo, kailangan epektibo lamang ang withdrawal ninyo 1 year at least mula nang ikaw ay umalis. O di kaya, pwede naman nyo palampasin. Pero minimum of 1 year. At kung ganoon, ano pang isang condition? Na kailangan, kung may obligasyon kayo sa panahon na kayo ay kasapi ng ICC, dapat yung tuparin. At ang kasama sa mga obligasyones ng Pilipinas ay kasapi pa ng International Criminal Court ay yung obligasyon sa pag-aresto. Kung sino man ang arestuhin patungkol sa kaso na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Ang kaso ni Digong Duterte po ay patungkol sa mga pangyayari na nangyari panahon ng kasapi pa ng ICC ang Pilipinas. Mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kaya, tama na sana ang pag-aresto. Bakit pa kasi patumpik-tumpik pa itong mga, ayoko sabihin, they are intellectually challenged. Si Bongbong, intellectually challenged. Advisor niya, si Eduardo Adyo, na nagtinraidor si Duterte, intellectually challenged. Si Lucas Bersamin, na dating Chief Justice ng Supreme Court, intellectually challenged. Sino pang nagbigay ng tulong sa kanila? Si Enrile, intellectually challenged. Pero mapagbigyan ko si Enrile kasi matanda na siya eh. Siya pong pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo. Kaya, pagbigyan ko na lang. So, klaro, kung may tanong kayo, magtanong kayo, sasagutin ko. Ibig sabihin, sa ngayon pa lang napatunayan ko na sa inyo na invalid ang pag-aresto. Pero, kasama nyo ako siguro sa pagsasabi na guilty si, kung pag-usapan kung guilty ba si hindi, I beg your pardon sa mga DDS. Talagang guilty po si Duterte. Ang problema lang, sinayang nitong mga kabubuhan. Biro mo, naging bubo si Major Nicolas Torre III. Kung ikaw ay nagbasa ng Article 59, sigurado ako dadalhin mo yun sa Pasay City Regional Trial Court, si Digong Duterte.
Hindi mo dinala. Nandyan naman si Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, isang respetado na abogado. Prosecutor General. Siya pinaka-boss ng lahat ng piskal sa Pilipinas. Hindi niya dinala. Pagkos, ang ginawa niya, pirma-pirma. Nagpasabi sa, I am the head of the Department of Justice Prosecution Arm, which is considered as a competent judicial authority. Wow! Patay tayo. Sigundahan pa ni Yusek Nicolas Felix T. na siyang head ng AYAC o AYATAC o AYAKAT. Nako. You deserve to be disbarred, boy. Bakit ako lang madidisbar? Nang dahil lang sa pagkipaglaban ko, na-post ko lang sa Facebook, didisbar ako. Well, I'll never turn. I will left no turn and no stone unturned. I will file disbarment cases against you. Kasama na dyan po si Attorney General Jane Fajardo. Pero wala naman doon sa pangyayari ang kaibigan ko si Attorney Claire Castro, kaya hindi ko siya kakasuhan. Ang sa pangyayari lang doon, ulitin ko lang, si Prosecutor General Richard Anthony Fadolion. At saka si Yusek Nicolas Felix T. Sa inyo umaasa ang mga tao na walang alam sa batas. And yet you abuse your powers as prosecutors. Saan ba kami pupunta niyan? You are supposed to be the second to the last bulwark of democracy and rights of the people. Kasi ang last bulwark yung korte. Ulitin ko lang, ang judicial authority po ay yung isang opisina na may kapangyarihan sa paghimay-himay ng malalim na tingin ang lahat ng mga issue at magbigay ng desisyon na tinatawag judgment. Kaya judgment ang tawag kasi judicial authority. I just don't know how to do it kung paano sila mano. Aside from that, magsasampa ako ng kasong kidnapping laban sa inyong lahat na nakaparticipate doon. Kasi walang authority to arrest. So, kinidnap ninyo. Hindi lang simpleng arbitrary detention ang nangyari. Kinidnap ninyo. Tapos, may panahon pa, pwede naman bukas na ipadala dyan. Papuntahin nyo muna sa korte yung tao. At mind you, ano nangyari? Because of that, na inapi nyo yung tao na may kasalanan na nga eh. Dapat sa kanya parusahan na. Dapat sa kanya nililitis na. Ang ginawa ninyo, yung nililitisin ay tinapakan nyo ng hustong kanyang karapatan. At because of that, mukhang bumabaliktad na ngayon. Ang dami na kayo naawa sa kanya. Kaya nga, lumabas sa mga statements ng mga tumatakbong senador sa ilalim ni BBM, sila pag kinakabahan kasi they are now walking on the tightrope. They are walking the tightrope in their bid to win in the Senate. Inamin mismo ni Panfilo Lacson, mahirapan na kami manalo nito ngayon. Nakita kasi nila yung wave, yung pagbago ng mga tao na dati ayaw na kay Duterte, bumaliktad. Because of that act, ang nangyari dito, dapat parusahan natin si Duterte, hindi na magawa-gawa dahil because of that. At natatakot pa nga ako. Baka pagpresenta ng ebidensya, kasi sinabi na ni Duterte na ipatawag niya si Bongbong Marcos dito doon sa International Criminal Court at patitistiguhin. At may karapatan ng mga akusado, kahit sino ang mga witness testigo na ipatawag niya, hindi makatanggi ang International Criminal Court. Klaro sa sinabi doon. The right to cross-examination and the right to request for a subpoena to produce evidence either as witnesses or as documents belongs to the accused. Walang pinag-iba sa Pilipinas. O ngayon, dahil ang may alam ng mga dokumento, may hawak na dokumento na hindi sila
pumunta sa korte ay hawak ng mga piskal, hawak nila. Obligado ngayon sila under the Brady versus Maryland Doctrine na pinalabas sa US Supreme Court na kinuha rin ng International Criminal Court na obligado ang prosecutor na isumiti ang mga ebidensya na posible na mag-absuelto kay Duterte. Kita nyo? Kabalbalan ninyo na dahil sa puot ninyo, sa galit ninyo, dahil sa kagustuhan ninyo manalo ang mga kandidato ninyo, kagad-agad ay kailangan na yun, huwag na patagalin kasi sigurado matatalino mga abogado niya, kasi sigurado pupunta sa korte, pupunta sa Supreme Court na, kailangan, huwag na paumagahin, kaya gabing-gabi pa lang, alas 11 ng gabi, nilipad na papuntang Dubai. At Dubai, goodbye. From Dubai, lumipad ulit, pupunta ng Rotterdam. From Rotterdam, nagsumakay ng sasakyan, on land, papunta sa The Hague. Ngayon ko lang alam ang pag-pronounce ng The Hague. Hindi pala The Hague, The Hague. Ay. So, naintindihan ba ninyo? Magtanong po kayo, babasahin ko. Kung ano bang, alam mo, hindi na ko niniwala may solid north. Mas marami pa ngayon ang mga Ilocano na naggugusto kay Duterte. Kaya nga, ang problema ka to si Bongbong kasi, inabuso yung mga Ilocano. Feeling niya, kahit anong gagawin niya kasamaan, ay susundin siya kung saan man siya liliko. Kaliwat, kanan, kamalian man o katamaan. Dapat pinipreserve mo yung tiwala sa iyo ng mga kabsat ko. That's the only way. Iniinsulto mo, nilagay mo sa bahag ng alanganin yung mga kabsat mo eh. Siyempre, mapapahiya din. Ang feeling ng mga kabsat mo, mapapahiya sa buong Pilipinas sa ibang lahi. Ganito pala presidente namin. Oh, waray din yung nanay niya. O mga waray, kayo ba? Are you still proud of BBM na bilang kalahi nyo? Si Amy kaya, na sister, siya lang ang sa mga magkakapatid ang magaling magsalita ng waray. Maupay pa ba, Amy? Maupay pang imong bugto. May gali. So ngayon, ididiretso ko lang sandali. May iba pa kasing issue. Sinabi naman ni Antonio Contreras na writer, alam ko abogado dito, hindi raw mag-apply ang Article 59, kaya hindi pwede na sundin ang utos na dalhin sa korte. Wow. I don't think he has done it. Kaya ang kakampi ko lang dito, yun si Attorney Libayan, si Attorney Neil Abayon. Si Antonio Carpio naman binasa ko. Wala po siyang sinabi na okay ang pag-aresto. Ang sinabi niya lang, walang kapangyarihan ang Supreme Court ng Pilipinas over ICC. Kaya most academic na at naidala na si Duterte doon, hindi na pwedeng abutin pa ng ating korte. Pero itong development kanina, ipakita ko sa inyo. Ladies and gentlemen, the fact na nagpalabas ng utos ng Supreme Court na pinapasagot sila lahat sa pag-aristo kung bakit inaristo ni si Duterte, ibig sabihin, nakita ng Supreme Court na maling-mali sila. Binibigyan nila ng process. Yan. Ang ibig niyang sabihin yan, malamang na nakita ng Supreme Court, malamang na mali ang kanilang pag-aresto. Ayan, pinalabas yan kanina. Kahapon. Supreme Court orders government officials to justify Duterte's detention and arrest. Ano ibig sabihin yan? Ibig na sabihin yan, mayroon na tayong prima facie evidence na magsasabi na illegal ang pag-aresto. Yan, the Supreme Court on Thursday
ordered top government officials to justify the detention of former President Rodrigo Duterte, who was arrested on the strength of a warrant issued by the International Criminal Court. In a unanimous decision, the Supreme Court en banc consolidated a new petition filed by the Davao City First District Representative Paulo Duterte with earlier petitions from his siblings, Davao City Mayor Sebastian Duterte and Veronica Duterte. The petitions collectively challenged the legality of Duterte's arrest and detention, arguing that the Philippine government should not cooperate with the ICC. The latest petition filed on March 12 at 4:26 p.m. seeks a writ of a habeas corpus, certiorari, and prohibition against Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla Jr., and Philippine National Police Chief Major General Romel Marbil. Representative Duterte contended that his father's detention is unlawful and calls for an immediate temporary restraining order and writ of preliminary injunction to halt further cooperation with the International Criminal Court. Following deliberations, the Supreme Court directed the respondents to submit a response within a non-extendable period of 24 hours. Naku, 24 hours lang. Isang araw lang, pinagbigyan sila ng sumagot. Explaining why the writ of habeas corpus should not be granted. The rapid timeline emphasizes the urgency of the case, which has sparked legal and political debates over Philippine sovereignty and its obligations under international law. Duterte, who was arrested and transferred to a detention facility in the Netherlands, faces allegations of crimes against humanity over his administration's controversial drug war. His supporters, including his children, argue that the ICC has no jurisdiction over the former president as the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019. Pero yung argumento nila, I beg your pardon, hindi po ako conforme sa argumento nila na walang jurisdiction ang ICC. May jurisdiction po. Sinexplain ko na kanina. Kasi bakit? Ang pinag-usapang krimen ay yung krimen na nangyayari noong ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ganun lamang po. So, okay, klaro. Ang conclusion ko lang dito ay illegal ang arrest. Ngayon, sa sunod ko na natin pag-usapan kung anong epekto ng madeklara na illegal ang arrest. May epekto ba yan sa International Criminal Court? Pero pagkakaalam ko, sa International Criminal Court, nagpakita na ng intention si Attorney Salvador Medialba, ano pa apelyido? Medialdia, na magsasampa sila ng motion na ibasura ang pagka-aresto kay Duterte kasi sinabi niya na kinidnap lamang si Digong Duterte. Yon. Ladies and gentlemen, siguro andyan lang muna tayo at matulog na muna siguro kayo. So, ulitin ko lang, kung pagdating sa kung guilty o hindi na tanong, solved. Conclusion ko, guilty siya. Yan po. Pero sa aresto, illegal ang arrest. So, abak na. Presperis, Raket, Presperis, Pepsi, Kettle, Duterte, Sir Toto, Minauku, Pagaw Duterte, naimbag nga Rabi, Dr. Engineer Toto. Pepsi, Kettle, Duterte, maayong gabi sa tanan, sa Pinas, sir. Okay. Tapos si Norma Dakudaw Kausing, ay kamag-anak ko, Villanueva. Maayong gabi ito. Okay. D. Si Raket sa Cebu na siya, maayong gabi. Maayong buntag na kaninyong tanan. Ronnie Mutya Raterta. Basta batas ang pag-usapan dyan. Ako hanga sa iyo, attorney. Salamat po. Batas lang pag-usapan natin, walang personal dito. Raket, hello. Jose de la Cruz. Dr. Toto, do you think ICC will send back Digong to the Philippines because of the technicality? That remains to be seen. Kung ma-technicality garon, maglulus ngayon ang jurisdiction, i-invoke nila ni Duterte, mapilitan ngayon ang ICC na palayain si Duterte.
Ganun po yun. At mag-uulit na naman ng process. Hindi na magiging valid yung warrant of arrest ni Inicio. Uulit na naman ulit. Kailangan magsampa na naman sila ulit ng motion para sa bagong warrant of arrest. So, Pastor Rodi, Rabi, I hope so naintindihan ninyo ang aking paliwanag. Stay safe. Yan po ay sigurado ako sa aking mga sinasabi. Doctor of Jurisprudence pa ako. Rodi, Rabi. Di si Attorney Claire, kanay na ng galit sa mga Duterte. Huwag ka magalit. Look at them not as the enemies. Look at them as subject matters of discussion lang, Attorney Claire. I learned to, vlogger ka na nga, dapat matatag ka na sa mga bas-basi, mga basing-basing, wala yan. Jude Suwayan, Engineer Toto, kumusta na si Lito Lapid? Ay, susunod na si Lito Lapid natin. Itanggi mo na yata, di mo na ginagawang topic. Marami kasing topic, Jude. Natatabunan tayo, nakakain tayo ng maraming topic, laging kon, na iiwan tuloy sa kalsada. Sabi pa, mas maganda nitisin si FPRRD sa ibang bansa pero para hindi bias. 'Di ba? O mas maganda pa nga doon siya, sa totoo lang. Kita ko fair ang mga judges . Dadada, iyak ka na. Raket, Dr. Toto, do you think na this administration is worst? Yes, I do believe so. Hindi lang believe. Marami akong ebidensya para sabihin ko na pinaka-worst na organo nito, mas worst pa ito sa tatay kasi marami ng pagnanakaw na nangyayari. Una, ang katibayan ko numero 1, ang katibayan ko numero 1, tingnan natin ang utang ng Pilipinas ngayon. Bureau of Treasury. Yan. Tingnan niyo yung utang ng Pilipinas. Ito meron ng binawalan na kasi wishes to clarify that recent tracking of its official ito na pala. Okay? Tingnan niyo kung magkano na kalaking utang natin. Sa utang na lang natin titingnan kung magaling ba siya na presidente o hindi. Ito po. National government debt recorded at 16.31 trillion as of end of January 2025. March na tayo ngayon. Yan, ulitin natin yan. Read full report. Yan, full report yan. Basahin nyo. Maiksi lang yan. Hindi ko na basahin yan. Title lang papakita ko sa inyo. Ay. Olikram, Marcelo ito, no? Ompong Qatar. Pera-pera lang yata. Kaya nag-360. Ay, hindi po ako nag-360. Wala akong pera-pera. Tao por tao. Wala akong tao-tao. Sinabi ko na guilty si Duterte. Ang problema ng warrant of arrest, ang aresto mali. Huwag niyo ako pag-isipan na walang binigay na kahit piso si Duterte sa akin. Ang ayaw ko lang sa inyo, pag galit kayo sa tao, tao por tao na kayo tumira, kahit na mali na, o kita tama na, hindi niyo pag-kilalanin. Di ba? Ganun kayo . Bakit si BBM hindi tirahin? Ang dami mga kabalpakan. Kasi tao kayo nakatingin. Sa issue tayo tumingin. Kung ano ang pangyayari, doon tayo tumingin. Para mawala yung bias natin. Bias lang kayo pabor sa batas. Kung anong batas. The law may be harsh, but it is the law. And yet, we have to comply with and proclaim the majesty of the law. Presperes, Norma Malangkal, Raket, hello, Dadada, music lover. Okay, sino pa? Si D. Aris Aquino, Dadada, ikaw po ba ang avid viewer ni Melo Yap? O ano bang binabanggit ni Melo Yap? Hindi na ako updated sa kanya. Isuki Baraso, Rumo. Isa pa tong bubo na to. Magkano binayad? Ay, tinawag akong bubo. Hindi mo pala naintindihan, ibig sabihin hindi po kayo na nakikinig. Or, you are also intellectually challenged. Kasi ang problema mo, sa tao ka nakatingin. Pag tingin mong tao, galit ka sa tao. Lahat ng bagay na gagawin.
Kahit na inaapi na siya, hindi mo na siya kayang depensahan kasi kasi galit ka sa tao. Tumingin po kayo sa batas, huwag sa tao. Please lang. Sabi nga ni Attorney Libayan, tumingin tayo sa issue, hindi sa tao. Cherry picker si Yusek Castro, applicable daw yung arrest warrant pero hindi daw ang article. Siguro pag makinig ito ni Yusek Claire Castro, maklaro na sa isip niya. Isukabiraso Rumo. This past suggests that Duterte's arrest is illegal and criticizes the ICC's jurisdiction, but the argument does not hold up under legal scrutiny. Here's why. Debunking the claim that the Duterte's arrest is maling-mali. Completely wrong. The ICC has the assertion mo lang yan, no? Rumo, ano bang pangalan mo? Isukabiraso. Assertion mo lang yan. Wala ka naman legal argument kung bakit mo nasabi na mali ako. O ano? Ay, nabasahin natin complete. Sige. Sabi niya, maling-mali daw. Completely wrong. The ICC has jurisdiction over crimes committed before. O, anong problema? Pareho naman tayo. May jurisdiction. Sinabi ko may jurisdiction ng Pilipinas. Mali ka pa nga sa petsa eh. Hindi March 17, 2019. Dapat mula November 1 hanggang March 16, 2019. November 1, 2011. Ha? Ayusin mo muna yung facts mo. Huwag ka muna mag-fake news. Pasensya ka na. Ron Robert Go. Ito na naman tayo. Roque Bayo. Good evening, Engineer Toto Kausing. God bless you. More powerful, always listening and watching. DOJ din, disinformation na. Yun, fake news nga rin. Joy Dear. Paki-greet po ng happy birthday si Juji of Vancouver. Thank you po, Emily. Oh, Juji, Vancouver, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Joy dear. Analisa Gomez. Ito na naman ang nagmamarunong na suspended ang lisensya dahil sa kawalan ng katwiran, kulang sa kaalaman. Nandiyan ka naman, makinig ka sa rason na binabanggit. Huwag kang tumingin sa tao, Analisa Gomez. Okay. Racket, even the international lawyer saying na mali ang proseso sa ginawa nila kay PRD. Well, hindi ko alam yun kung sino yung international lawyer. Racket, grabe na. PCO, namiki. Yung news, sabi nga ni Atty. Libayan, mayroon na palang Department of Fake News. Tapos Racket, even the others, country's lawyer. Okay. Ark Sinyel, watching from Normandia, Aklan, mayad nga ayad gid nga gabi, ayad ban nga aga, Romana. Music lover. Ganyan talaga ang lahat ng mga abogado, lahat ng hahawakang kaso, ang tingin ay panalo, pero pagkatapos ng kaso, talo. Hindi naman lahat po. So, balian, tama po. Racket, iba na talaga pag pera ang usapan. Renato Serra, sa Ilocano, Jack Maawatan, sa Pangasinan, Agko Atalusan. Oh, Agko Atalusan. Buti binigyan mo ko ng tinuruan mo ko sa Pangasinan. Taga dyan pa naman mga kamag-anak ko. Agko Atalusan. Okay. Bongbong Pedroche. Humahanga pa naman ako sa iyo pero bayaran ka na rin. Paano mo nakita na binayaran ako? Saan ba ako nakatanggap ng bayad? I am only telling you what is the law. Okay? Ang argumento ko po, very solid yun. Very solid. Whatever you say, I will die here by saying you, I can bet my life, wala pa akong tinanggap kahit piso. At hindi ko kailangan tumanggap ng pera. Ha? Sa mga ganon, kapalit ng ganon, hindi po ako. Ever since sa pag-iabogado ko, hindi po ako tumanggap ng pera para ibinbenta ko yung kaso ko. Hindi na nga tayo member state, hindi pa dinala muna sa korte ng Pinas. O dapat nga sana, dadada. Iris, hindi ako avid viewer ni Melo, di nga ako nakasubs doon,
Viewer lang, not avid. Okay. Dada. Bakit kasi umuwi si Duterte? Di na niya ba alam, madumi maglaro si BBM? Yun. Romel Bengson, pag may utos po klaseng sinusunod, Dr. Toto, kahit mali gagawin. Yan ang problema sa ating kultura. Kultura ng mga opisyal dito, pag inutos ng boss, sinusunod kahit mali. Nam TV, Bongbong Pedroche, talo ang talo ang common sense kung yan ang gagamitin mong pang-argumento. Frederick Iloro, good eve, Idol Toto Kausing. Mabuhay po kayo. Good health and God bless. Domingo Barameda, maray na banggi. Diyan Toto, maray na aga. Aga na eh. Dadada. Patunayan muna nila guilty si Duterte ha. Sa to lang, paniwala ko lang yan dadada no, na magigilty talaga kasi maraming ebidensya. Pero ibang usapin yung pag-aresto. Sabi niya, bakit 43 lang? Yun lang kasi siguro sa tingin ko yung may ebidensya sila, yung iba kwento na lang. Marites na lang. Okay, di 43 ang siguro ang may, tama po si D. Yan lang may ebidensya sila. Hindi nila nakuha ng ebidensya yung 30,000. Pero sapat na po, kahit isa lang dyan, life sentence na rin po, yun ay parusa. So kung life sentence, umpisa ngayon, magbilang ka ng 30 years, yan yung kulong ni Digong Duterte. 80 na siya, so plus 30, 120 years old siya bago makalabas ng bilangguan. So Trillanes, hindi credible yung taong yan. Mismong bank account na ebidensya niya, hindi pala galing sa AMLAC. O hindi nga, sa kanyang ano to yung sinasabi niya, sa kaibigan daw nang bigay sa kanya. Nam TV, allegedly killed in direct co-conspirator, 19 plus 24 equals to 30. Mali na, mali ang mathematics nila. Sunday Pinoy TV, di ba hearsay lang yan? Di, mas marami pa ang SAF 44. O, mas marami pa ng isa. Lamang pa ng isa. Dadada. Pag mali ba ang yung arrest, not guilty. Ang mangyari po, pag mali ang aresto, ay nasa akusado yan. Kung gusto niya, i-invoke karapatan niya, palayain lang siya. Hindi naman ibig sabihin na ang ebidensya maapektahan. Palayain lang siya. At uulit ngayon. Magsasampa ulit ng kaso. Base naman sa ganung ebidensya pa rin. At mag-issue ulit ng warrant of arrest. Ganun pong epekto niya. So, Philemon Tamba, Arnie Dilima, pa Section 17. Ito yung Section 17, nais ko lang sabihin sa inyo. Ang Section 17 po ay hindi po maling-mali po sila ni Leila Dilima dyan. Ang sinasabi po sa Section 17 ay ang to cooperate. Ang law of cooperation ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may obligasyon na kipag-cooperate sa ilalim ng Section 17 ng Republic Act 9851. Ito yan, ipapakita ko sa inyong batas. Buti binanggit mo yan at may discuss natin panghuli. Yan. Ito. Ito po yung 9851, no? Republic Act 9851. Doon tayo sa Section 17. Basahin natin Section 17 na sabay-sabay para maintindihan ninyo. Yan ang Section 17, yung hinighlight ko. Okay? Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. A, the accused is a Filipino citizen. B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Next paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting investigation or undertaking. Ibig sabihin lang ito, kagaya sa kay Duterte, gumagawa na ng investigasyon ang International Criminal Court, ang ibig sabihin ito, hindi na pwede makialam ang Pilipinas. Yan ang ibig sabihin ito. Mag-giveaway siya. Okay? Ganun lang kasimple ibig sabihin. Next sentence. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected person or accused persons
in the Philippines to the appropriate international criminal court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws. Itong binabanggit nila. I submit. Magagamit lang ito yung surrender kung naaresto na yung tao. Pero kung hindi pa naaresto, kung naaresto ang tao sa ibang krimen, ibig sabihin, may investigation, may kaso nangyari, nag-investigate ng Philippines, naraman nila mayroon palang investigation ng International Criminal Court. So ang gagawin nila, tigil investigation at isuko nila yung hinuli nila. In other words, nagtutuko ito sa nahuli na. Kasi kung iniimbestigahan pa lang, hindi mo pwede huli ng tao na imbestigahan pa lang. At hindi mo rin pwede isuko kung wala kang warrant of arrest. Kailangan may warrant of arrest mo ng ICC, saka mo na isusuko. At kung isusuko, ay kailangan mag-comply din sa utos ng Article 59 na dapat dalhin mo na sa korte ng lokal natin. Okay? So, wala pa rin lusot yung sinasabi na palusot na Section 17. So, sabi, no criminal proceedings shall be initiated against foreign nationals suspected or accused of having committed the crimes defined and penalized in this act if they have been tried by competent court. Ibig sabihin, double jeopardy rule ito. So, klaro, very clear ng Section 17, Republic Act 9851 ay hindi po justification sa pag-aresto kay Duterte. Okay? Hindi po siya pwede gamitin. Kasi ito, gumagamit lang ito kung meron ng nahuli na si Duterte dati, kagaya kay Kibuloy. Nahuli si Kibuloy sa kasong rape. Pwede nating Pilipinas isuko yan sa, kung sa ICC may kaso si Kibuloy, isuko natin yan. Total na aresto naman natin. Pero, ang may kaso si Kibuloy doon sa Amerika. So, sa Pilipinas, nasa kanya yan kung isusuko niya o hindi. Pero kung wala namang request for extradition, hindi niya pwede isusuko. Ganon pong ibig sabihin. Hindi po pwede gamitin ni Leila de Lima ang Section 17. Very simple. Nakita na ninyo. There is no, kung hindi klaro, ladies and gentlemen, ang atin pong batas, pag aresto pinag-usapan, kailangan may klarong batas. Hindi klaro ang batas eh. Kung hindi klaro, hindi mo pwede gamitin. Tapos pwede mo sabihin, may duda. Ngayon, every doubt is resolved always in favor of the accused. Kung may duda, lagi mong ibigay pabor sa akusado. Hindi mo siya i-surrender. Walang utos na i-surrender eh. Ang sabi lang, may surrender or extradite. Iba naman ang extradite. Ang extradite naman ay yung krimen nangyari sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. At nakataon nandito siya sa Pilipinas. Kaya pabalikin mo siya sa bansa kung saan siya gumawa ng krimen. Ganun ang ibig sabihin extradite. Okay? Siguro sa tingin ko niya, intindihan na ninyo. Philemon Tamba, adidili na, wala na yan kay Dilima, tumba na yan. D, kung hindi applicable ang Article 59 po, hindi po 49. Accordingly, sinabi ni Attorney Claire, dapat hindi na din applicable ang warrant of arrest, pinipili lang. Mali naman si Attorney Claire. Pasensya ka na, Attorney Claire, ha? Mali po yan. Applicable pa rin ang warrant of arrest. Kasi bakit? Member party pa ang Pilipinas sa panahon nung ang krimen ay ginawa. So may obligasyon pa rin Pilipinas na makipagtulungan. Kaya tama lang makipagtulungan. Nagkamali lamang sila sa hindi nila dinala sa competent authority. Mali yung argumento niya. Kayo ini-invoke yung walang jurisdiction. Tapos kami hindi. Hindi, mali po yun. That's illogical. Totally illogical. Tapos, si Daddy Trump ka, nagalit na nga sa ICC. Kung hindi applicable ang Article 59, according sa sinasabi ni Tony Claire, hindi na rin applicable ang warrant of arrest. Sinabi ko kanina, kung hindi applicable, kasi hindi na member, at ang krimen nangyari ay hindi naman ginawa sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ay arestuhin ng Pilipinas, hindi niya arestuhin kung dapat kung andyan ang tao. Pero kung sa Interpol, ang ginagamit nila, Interpol. Nako. Pasensya na. Kung hindi applicable yan, hindi mo pwedeng arestuhin yan, maliban na kung may Interpol request. Arestuhin mo pero dadaan ka sa korte.
isusuko mo muna sa korte. Yan ang proseso. Kagaya kay Arnie Teves. Inaresto siya ng Interpol sa Timor-Leste. Pero nagkaroon pa ng hearing sa korte sa Timor-Leste. Ganun po yun. Sa music lover, di pinili lang daw yung mga may malalakas na ebidensya. O tama, pinili lang yung mga malakas ebidensya, yung ibang kulang ang ebidensya iba. Malamang ganun po nangyari. Kasi ganun din ginagawa ko nung ako'y nag-abogado pa. Dan Iscanillas, parang ang galing mo, pumapel. Yan po ang ekon mo. Yan po ang kwento mo. Okay lang po, walang problema. Kung tingin mo sa akin naghambog ako, well, I don't think that I am bragging about. I am fully knowledgeable in this matter. Monira Barker, kaysas ko na panood na mali ang pagka-aresto kay Perardi. Ganun ba? Hindi ko rin alam yung kanyang diskarte. Danny Agpalo, dadada, as I understand, ipirmipili lang ang sure ball. Jerry Moros, good evening po, Attorney Toto. Bakit po ba? Kasi kailangan pang dalhin sa lokal na korte? Kasi po, nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2, Article 3, that no warrant of arrest can only issue upon personal determination by the judge. So, after examining under oath the witnesses and the complainant and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun po yun. Kaya kailangan may bisa ng ating korte. Kasi tanging korte lamang sa Pilipinas ang pwede makapagpa-aresto. Maliban sa Senado, maliban sa Kongreso. So, hindi pa mas magkagulo kung inilalabas na nila si Digong. Ay, problema na nila yon. Tama lang paghuli kay Digong. Bakit? Sino bang naghintay ituloy kay Digong? Mali po yan, Gia. Ibahin mo yung guilty siya, ibahin mo yung tama ba o mali ang pag-aresto. Nagbigay pa ng argumento kay Digong tuloy na maging power argument niya sa ICC yung ginawa nila ni Bongbong. Dapat inayos nila paghuli. Alakalain mo dadalhin na lamang nila sa korte, hindi pa nila nadala. Sobra kasi papakita ng atat na kailangan tapon na yan para hindi naman nanalo yung mga yan. Ganun po ang nakita ko doon eh. Inawaw mali sila. Bon Jovi, yung verified pa lang sa ICC, 19 plus 24 equals 43 na pag pinaglalak lang tayo, pinagluloko lang tayo ni BBM, ng BBM vloggers na 30K daw. So music lover 20K or 30 pala, dapat nagkasana sila sa Pinas. Mikoy, Facebook ko, hindi ko mabuksan ito, Mikoy. Ranks lang, convict 30. Pagaw Baker, malinaw po Dr. Engineer Toto, may nalabag po talagang mga rules sa pag-aresto. Very well explained po, Dr. Salamat po. Kaya dapat po na umaksyon ang Supreme Court na pinatawag sila. Unang pagtingin ng Supreme Court, may mali talaga. Ganun pong ibig sabihin niya. Ang bilis ng aksyon ng Supreme Court. So Joy Dilar, pakigreet niyo po ng happy birthday si Joji ng Vancouver. Joji, okay, happy birthday ulit. Bon Jovi, ang daming video, walang arrest warrant si Torre, galit, pahiya, nag-research pa lang na lang sa cellphone para magsabi, wala nga siyang dalang arrest warrant, sa cellphone na lang niya nabukas. Rakit, alam mo, hindi pwede po gamitin pang aresto yung cellphone. Dapat papel, certified true copy. Diyan pa lang talo na siya. Sabi ni Rakit, no, Philippine Tamba, ani Attorney Conte, allowed kahit hindi hard copy ng warrant of arrest, kahit Xerox na pwede daw. Hindi, mahirap yun. Hindi pwede yun. Pasensya ka na, Attorney Conte. You are fooling the people by saying that. ICC lang ang mga pag-asa ng hanggat. Alam mo, ang pag-asa sana dyan, si BBM, ginawa niya ng binaboy niya ang kaso eh. Kung hindi niya binaboy yung kaso, dapat tuloy-tuloy na yan, wala nang problema yan. Ranks lang, tagal maghintay mga biktima ng AGK ng hustisya. Jose de la Cruz, competent judicial authority was not expressly remitted as a court of law. Anong limited as a court of law?
Pag sinabi po, general term na yan, pag judicial authority, judge lang yan at saka court. Ganun na po yan. Sa Ben Reclamador, depende lang yan kung kanino kang side, kung ka BBM sa side, tama ka. Kung kay DDS ka na side, kabastusan sa judiciary. Hindi, dapat huwag tayo mag-side-side sa tao. Ang request ko sa inyo, doon po kayo mag-side sa batas. Kung anong batas. So, Bon Jovi, nagbabasa ng arrest warrant si Torres sa cellphone. Si D. Riquet, CP, pero regardless, hindi pa yan nasunod. Dapat dinala na muna sa korte. Hindi. Wala na sana siyang problema kung dinala sa korte. Ang problema, sa totoo lang, nawawamali sila dito, hindi nila alam na ganun palang batas. Sa racket, di ba, Banjo, Philemon Tamba, ang ganyang issues, denied na ng ICC court next hearing. Wala pong denial lang niya ganong issue, Philemon Tamba. I beg your pardon. Pakinggan mo ulit. Ang dininay lang ng ICC, yung gusto nila i-reschedule ng hearing. Yun lang po. Tapos, klaro pa sinabi ng ICC, ng president ng ICC Trial Chamber 1, na ang mga aligasyon nila ni Duterte na kidnapping ay sa pag-usapan sa September 23 na hearing, confirmation hearing. So, Raket, kaya nga, thanks. Ben Reclamador, walang side dito. Tamang proseso ang pinag-usapan. Opo po, wala pa kong sinaside dito. Raquel, welcome, music lover. Judges ang ICC ang magsasabi kung may nilabag na batas ang mga pag-aresto. Sila ang final na decision, hindi kung sino lang. Hindi po, iba po yung sa ICC. Ang Supreme Court natin ang magsasabi kung may batas na nilabag sa pag-aresto o wala. Pero sigurado ako sa aking opinion na may-decision na bawal yung pag-aresto. Pero sa mata naman ng ICC, wala silang pakialam sa tingin ko. Basta kayo nahuli na nila, naisuko na sa kanila. Pero pwede rin nila pagbigyan kasi nagsabi na mismo ng ICC, sige, dinggin na natin sa September 23 yung reklamo ninyo na kinidnap si Duterte. Ganun lang po. Very clear yung sinabi ng judge. Hindi ko lang ma-pronounce yung judge ang pangalan kasi French nga ang pangalan niya eh. Bon Jovi, ang daming video ni Tory, maski sa ng gulo. Wala arrest warrant. Ranks lang, let us all support the AGK victims. Kailangan mo pray for justice for AGK victims. Ben Reclamador, matagal na siguro yung warrant. Hindi, March 7 lang po nilabas ang warrant of arrest. March 7 lang po. Tapos ranks lang, we pray for wisdom para makulong nakulong na nga eh. Tapos sabi ni D, Raquel, abusado talaga si Tory. Sabi ba naman, too much daw na bigyan ng media assistant si EPRRD. Tapos pinapaalis pa yung abogado. Ay bawal naman pag pinalis yung abogado. Magbabayad pa rin siya. Pwede siyang kasuhan sa Republic Act 7831. 7438. Yung pag pinigil mo yung abogado sa pagtrabaho ng kanyang abogado, mayroon ka ng tinatawag doon na direct assault. So, Ben Reclamador, inando na nga si Duterte sa Netherlands. Yun ang tama kasi kung mali na hindi tatanggapin, hindi, automatic naman sa Netherlands siya tatanggapin yan. Ganon niyo po yung Ben Reclamador. Hindi na sila nagtatanong diyan kung tama pag-aresto hindi. Bon Jovi, ang usapin na kung tama ng aresto hindi, i-hearing pa yun. Lilitisin pa yun. Si Bon Jovi, yung verified sa ICC 43 victims, yung pinagkakalat ni Dilema at konti ay 30. Ranks lang, convict to 30. Ben Reclamador, manood ka ba ng first appearance? Sinabi ng ICC sa March 7. Wala pong March 7. March 7 pong aresto. Tama po. March 7 ang arrest warrant. Araceli de los Santos, gano'n naman pala bakit hindi pinagkakahandaan ng mga attorney ni Digong ang depensa? Wala, sa totoo lang, pasensya na kayo. Pasensya na kayo ng mga abogado ni Duterte. Impression ko po, mga mahina kayo. Ben Reclamador, March 7, Friday yan sa Netherlands. Tapos Friday, tapos March 8, 9, 10, mayroon silang kopya. Tapos March 11, inaresto si Digong. Araceli de los Santos, secret nga yung arrest warrant, tapos dadalhin sa The Hague. Okay. Music lover.
ang kapag may namatay sa operasyon, kakasuhan ng DOJ, convict Duterte, okay? Music lover, tapos music lover meron si Kwan. Ang nais ko lang bigyan kayo ng edukasyon, Gia. Ang pag ma-convict si Duterte, i-convict niyan kung ilang years ang ibabanggitin ng korte. Pero sa actual na kulong, maximum of 30 years lang yan. Kasi ang equivalent ng buhay, 30 years sa mata ng kulungan. Sabi naman ni D, may nabasa po ko. Runner daw talaga si Kian. Hindi naman daw talaga inosente yun. Aris Aquino, nakakaduda na si Atty. Kausing, with due respect, the guise of upholding the rule of law daw, he's surrendering. Wala po, pasensya ka na, Aris Aquino. I don't think you have to calm your mind. Wala naman kayo magagawa kung talagang lilipat ako. Hindi naman ako lumilipat. I am only looking at the law. Okay? You rest assured. D. Miriam Defensor Santiago, sinabi na niya, dati yan, mapapasok lang ang ICC kung wala na talaga pag-asa sa korte ng member state. Last resort ng ICC. Music lover, di 60 plus na biktima, ilan bang kasuhan? Di ko, nung dinala sila si EPRD sa ICC, pinalabas ng gobyerno na ito na incompetent ang judiciary natin. Ay gano'n na nga talaga. Wala na talaga criminal versus criminal ang laban sa government. Criminal si Duterte, ang bumubuan at saka mga criminal din, mga magnanakaw. So, music lover, di ko na-gets punto mo, pero ang sinasabi ko, bakit damay pa din si EPRD kung yung marunong pumatay kay Kian nakakulong na. Actually, namatay na yung mga pulis na sentensyado kay Kian. Namatay sa sama ng loob ata. So, Gia, dapat bitay parusa kay Digong, pero walang parusang bitay sa Europe eh. Kaya hanggang na lang, life sentence. Drawback, Vibranium, tuloy yan kundi maraming gagaya pag di maparusahan. Manila LB, go, Dr. Toto for Senator. Okay, Music Lover, Dayan DRC, bakit wala pa sa rally ng mga DDS? Bakit wala sa rally ng mga DDS? Attorney, sino yan? Hindi ko alam kung ano. May rally sila sa Mindanao. Halos let us admit the fact na marami pa sa Mindanao at sa Kabisaya sa mga DDS. Ganun po ang katotohanan dyan. In fact, natatakot na mga senador na kandidato ni BBM at maghirap doon sila mananalo because of the wrong arrest. Jerry Moros, sabi po ni Sir Bud, meron daw po ibang nakidnap na may kasamang abogado at doktor. Saan ba yan? Hindi ko alam yun. So, Mamila, mas magaling si Bud maghanap ng balita eh. Mamila LB, Dr. Toto, help the Filipino people. Drawback Vibranium, nakakahiya worldwide yung news. O nga, the music lover, ang sabi niya, encourage yung addict na manlaban. Need Nima, I got intrigued as sabi your comment, si Enrile, pinakamatandang magnanakaw sa Pilipinas. Totoo naman eh. Your game is a scam, shame. There are also rumors, some admin senatorial bets contemplating to jump ship. The more we don't want to vote this brother. Lahat naman sila kandidato ni BBM. Puro mga DDS naman yun lahat. Nagpalit na ng damit eh. Perez, na wala pa yung pinakamalaking solid north. Marami na sa norte na nagrarally para kay Digong. Jerry Moros, yung pagkakatalo ng Senate candidate ni BBM, malaking matalo kahit pabor pa dahil pro Digong lahat yun. Music lover, hindi nga ba ang saklaw ng investigation ay mula 2011 hanggang 2019? Tama po kayo. Exact date po ay November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Yan po exactong date. So, Simols, mayor pa siya sa Davao. Mayor siya pa sa Davao noon. NAM TV, yun naman yung purpose ni Digong kaya siya nagpahuli. Litisin siya sa Korte ng Pilipinas. Perez, nasa New York Times at BBC News ang tungkol sa pangyayari kay Tantuco, hindi Tanpengco, Tantuco.
legit na naka-hold ang First Lady di umano. Ganun ba? Magandang balita yun. Nick Coles, God bless sa iyo, Dr. Toto Kosing. The music lover, Sir Lover, 43 casualties from 2011 to 2019. Hindi lang 43, marami po talaga. Your game is a scam chain. I don't mind Duterte facing charges in our country and be found guilty. About to surrender to a foreign sovereignty is a big slap. Yun, Nam TV, music lover, di mo lang ba nabasa yung warrant of arrest, alleged killing sa Tindirex at conspirator si Digong? Music lover, di yun rin ang encourage nila yung mga suspect para manlaban. Tapos Lani Reyes, sayang. Rocket, 6 months next hearing. Dr. Toto, is it possible na ipay-radical file bail? Pwede po siya magsampa ng bail doon. Pero I doubt kung maaprobahan sa tindi ng akusasyon at patindi ng ebidensya. Nam TV, music lover, nakakalimutan mo ata sinabi ni Digong, do it within the bounds of law. Dada, may nagagawa pa ba kaya kayo katoto sa ICC issue? Ang Digong, baka pwede ba? Baka si Erwin Tulfo ang ilalaban, hanggang ilabanan nyo. Ano pa yun kaya? Isasampa ko uli ang kaso ko kay Tulfo kasi binasura ng Comelec dahil lamang sa rason na hindi ko raw napadalhan ng kopya ng kaso si Tulfo. Paano ko mapadala? Hindi naman ako binigyan ng address. Hinwingin ako ng address sa Comelec, hindi na ako binigyan ng address ni Tulfo. Lahat talaga to si Comelec. Gia, may simula pa lang ng hearing ni Digong, wag kayo atat ng atat. Tama ka naman. Pag chinek na yung mga naaresto ng ICC, halos lahat saan galing sa mga radikal na biyan sa bansa. Tapos Pagaw Baker, kung magagawa lang ng Comelec ang suggestion ni Attorney Respicio na disconnect, sana gagawin yan. So tulungan natin sa Attorney Respicio. Nam TV, nako, si Amy huli sa video, nandoon hinawakan kamay niya na magpapapicture lang sa kanya. Drawback, vibranium, yung paghuli gamit ng Rome Statute. So, ibig sabihin, applied ang Article 59. Siyempre naman. So, Nam TV, di naman abogado si Contreras. Professor lang pala yun. Okay, salamat po for the information. Music lover, Nam TV, natural na alleged ang pagkalagay dahil suspect pa lang siya at di matitiis at hatulan sa korte. Nam TV, curfew, extrajudicial rendition. Music lover, tapos your game is a scam game. Antonio Buensuceso, lusot pa si BBM sa kapag in-revoke na invoke niya na national interest, ay hindi, walang interest, national interest. Kailangan ma-invoke ba national interest kung talagang agaw buhay na ang Pilipinas. Kung hindi niya gagawin, ay mamamatay Pilipinas. Saka palang ma-invoke. Ganun lang kasimple. So, ang national interest hindi po dahilan. Kailangan national security. Ang national security na malalagay sa balag ng alanganin or agaw buhay ang bansa, kaya dapat gawin. Kagaya ng gera. So, kailangan magdesisyon kung gera. Hindi na kailangan ba magpaalam sa mga senador, mga congressmen. Tapos Ben Reklamador, kala ko natatanggap ng EC ang reklamo, automatic papasagutin ang kabilang party. Pero hindi lang sabihin guilty na. Gia, mas nakakahiya si Digong. First na may Pilipinong nakukulong sa Netherlands. Wala tayong magagawa. Pangyayari naman talaga yan eh. Giorgio Acebio, wala na magagawa kahit isi na pabalikin sa bansa sa Digong yun. Wala namang po jurisdiction ng Supreme Court natin sa ICC. Hindi niya pinipakialaman yun. Si Music Lover, ilan nga yung nakulong at ilan ang biktima? Okay. So, Ben Reklamador, your game is a scams game. Dada, dami-dami nyo pala. Nam TV, Lucille Gunis, PRD has a mandate paano magiging guilty ang aming PRD kung sugpuin lang naman niya ang mga kriminalidad. Gia, wag atat DDS, relax lang kayo. Uwi pa si Digong sa Pinas. 50 years. Hindi naman 30 years lang, Gia. Na music lover, yun ang dahilan kaya pumasok ang ICC sa eksena. So, Leo Est, maganda ang paliwanag sa Toto. Enlightening. Thanks po. Salamat din po. Marisa Padilla, Nindot
Jud Maminaw, dire daghantag nga makatan, makatunan. Okay. Salamat po, Marisa Padilla. Gia, thank you sir Toto kasi ingat lagi. Music lover, walang gagawin kasi walang nagkaso. Si Sar de Leyva kahit talaga si BBM. So Jerry Moros, sa opinion ko lang po, yung hindi dumaan sa tamang proseso ng aresto, mas nahuli ang akusado kaysa dumaan sa tamang proseso. Kagaya yung kay Kibuloy, kahit mali, nahuli. Ayun. Pero madepensa naman ni ano yun eh, ni Nick Torre. Si Joy DLR, paki-greet po ng happy birthday si Joji ulit. O Joji, sa Vancouver, Teddy Chidoro, dapat sa'yo, Atty. Toto, naging easy justice ka kasi wala kang pinapanigan. O dapat naman ganun talaga tayo. Racket, thanks Dr. Toto. G Night po. Your game is a scam game. Scam shame. Gia, di bakit magkaso dito maisisi naman at least tunay na mabibigyan ng hustisya. Ang problema pag sa Pilipinas, yayariin lang yan, bayad-bayaran ng kaso dito. Hello po Sir Toto, McCoy, Katoto, totoong kayong na-detain si Lisa Marcos. Hindi ko po alam kung totoo po yun. No? Tinatanggi kasi na Malacanang eh. Anikwik, sa pula, sa puti, ka naman, kalbo, kaya ka nadidisbar. Natatawan lang ako sa iyo. Na music lover, automatic na dapat magkaso ang DOJ sa mga pulis pag may namatay na sa operasyon at sa korte. Okay, Helen, pataksil pala ginagawa ni Bibim. Pataksil talaga. Pagkataksilan talaga ginawa niya. Tapos, sila pa nagbayad ng eroplano na dapat kung talagang ICC yun, dapat ICC nagbayad ng eroplano. Tapos, your game is games, Perez, kaya nga may piring ang batas, dapat. Music lover, Virgilio Lascia, good morning po sa iyo, attorney. Thank you so much sa lahat. Tapos, sana ang Duterte, BFF, malasakit nyo. Lani Reyes, pag nag-file ng motion to quash, sa September pa ang hearing. Opo, sa September. Pwede naman i-hearing siguro kagad yan. Your game is a scam game, shame. Okay, Lucille Liogones, bakit kayo na may personal kay attorney? So, sa issue, kaya di ko gusto sinasabi yung guilty si Perade, pero opinion niya yan. At nadudurog puso ko namin pag sinabi niya. Okay, kung lang tayo, opinion lang tayo na, ha? Kung sinabi ko guilty, opinion ko lang po. Yun, base po sa aking paningin na may mga ebidensya sila. Pero mukhang lumulusaw ang ebidensya nila. Nasabi nila marami ang namatay pero 43 lang ang kinaso. Yan. Valid reason yun, ha? Lani Reyes, music lover, Day, tapos sino pag iba? Si Noli Clemente. Parehas tayo naman, kayo ng mga DDS ng opinion, parehas kayo mali, sabi ng magagaling na abogado na kwalipikado. Hayaan mo yan. Mali po sila. Ang ilang panindigan ko po yan. Isugal ko pong buhay ko dyan. Sabi nga ni Atty. Bayan, isugal niya kanyang lisensya dyan. Si Atty. Neil Abayon na may vlog din. Ganon din. Kakampi namin. Anselmo Boroni. Hello, Doktor. Totoo kasi matagal na hearing ang mangyari sa kaso ni Duterte. September 23 pa daw pag-usapan niya tungkol sa kidnap na hindi naman aresto kundi kidnapping. So, JC, mabuhay ka. Tapos, sino pa? Music lover. Your game is a scam shame. Sino pa? Music lover. Gia. Oh, hindi ko na kaya. Valerie Serna. SBG Ride. Tapos, Joy DLR. Sino pa? Okay. Magandang umaga na po kay Maydosa Poseidon. Magaling ang kahinang ang kinuhang abogado ni PRRD, si Nicholas Kaufman. Okay. Kuya Bogart, Cowardly Brave. Tapos Music Lover. Tapos sino pa? Love TV Patrol. Okay, Edsel Garcia. Magandang umaga po sa lahat.